Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako, si Bulkia Magantor Ote, isang mag-aaral mula sa BSN Filipino 1. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang usaping hindi lamang pang-akademiko, kundi pang-araw-araw din nating buhay bilang mga kabataang lumaki sa digital na mundo. Isang pindot lang, pwede magbago ang lahat. Isang comment lang, maaaring makapagpasaya o makasakit. At isang salitang mali ang tono, maaaring makasira ng pagkakaibigan o tiwala. Sa panahon ng social media, napakadali na nating makipag-usap. Pero sa kabila ng bilis ng teknolohiya, ay tila bumagal naman ang ating pag-unawa sa isa't isa. Kaya't ang tanong, paano tayo makikipag-ugnay na may etika sa mundo ng instant messaging at trending posts? Una ay ang katapatan sa pagpapahayag. Ayon kay Bernales et al. Taong 2018, ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapabatid ng katotohanan at ng damdamin. Subalit sa social media, madalas nating nakikita ang tinatawag na curated reality na kung saan pinipili lamang natin ang mga magaganda at itinatago ang katotohanan. Sa etikal naman na komunikasyon, kailangan nating magsimula sa katapatan. Hindi kailangang ilantad ang lahat, ngunit huwag ding ilathala ang mga hindi totoo. Tulad nga ng sabi ni Johnson, taong 2015, maging tapat sa iyong sarili at sa iyong sinasabi. Kaya bago mag-post o mag-comment, itanong mo muna kung ito ba ay totoo o pinalamutian lamang. Ikalawa ay ang paggalang at empatiya. Ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita. Isa ito sa mga etikal na prinsipyo ni Johnson, makinig ng walang panghusga. Sa digital na mundo, madalas tayong mabilis na mag-react kaysa makinig. Minsan, nababasa lang natin ang mga tono ayon sa ating sariling emosyon, kaya nagkakaroon ng miskomunikasyon o hindi pagkakaunawaan. Kung minsan, mas mainam na magtanong kaysa magpaliwanag agad. Halimbawa nito ay, ano ang ibig mong sabihin? O, maaari mo bang ipaliwanag? Ang empatiya ay hindi nangangahulugang sumang-ayon sa lahat. Bagkus, ito ay ang kakayahang umunawa kahit na hindi tayo magkapareho ng pananaw. Pangatlo ay ang pananagutan sa epekto ng ating mga salita. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay karapatan, pero ang paggamit nito ay isang tungkulin. Kung kaya't, ang bawat post, tweet, o comment ay may epekto na maaaring makapagpabago ng pananaw o makapanila ng dignidad ng iba. Sa isang pag-aaral mula sa Batangas State University, taong 2019, lumabas na ang social media ay nagdudulot ng semantic at psychological barriers sa komunikasyon. Hindi lamang sa pamilya, sa kaibigan, maging sa mga kakilala na rin. Nangangahulugang itong kahit magkausap kayo araw-araw online, minsan hindi pa rin natin tunay na nauunawaan ang isa't isa. Isa pang pag-aaral ay mula sa University of Alberta taong 2021 na tuklasan din na mas maraming misinterpretasyon o hindi pagkakaunawaan sa Facebook kaysa sa harapang usapan. Ibig sabihin lamang nito na hindi lamang ang ingay o mga tulog ang sagabal sa komunikasyon, kundi ang emosyon, konteksto at ating mga assumptions. Sa mundong puno ng ingay, likes at shares, maging boses nawa tayo ng katotohanan, respeto, malasakit. Tandaan natin ang komunikasyon ay hindi lamang pagpapadala ng mensahe. Ito ay ang pagpapaunawa, paggalang, at pagbuo ng ugnayan. Kaya bago pindutin ng send button, itanong mo muna sa iyong sarili ang mga katanungang ito. Makabubuti ba ito? May masisira ba? Makakaintindi kaya sila sa tono ko? Nakabuo ba ako o nakasira? Sa bawat salitang pinakawalan mo online, may kapangyarihan itong magturo, magpagaling, o makasakit. Kaya gamitin natin ang wika, hindi bilang sandata, kundi bilang tulay ng pag-unawa. Muli, ako, si Bulkia Magantor Ote, at naniniwala ako ng tunay na komunikasyon ay hindi lamang naririnig, kundi nauunawaan rin. Maraming salamat sa inyong lahat at naway maging mapanagutan tayo sa ating mga pinopost at nakikita online. Hindi lamang sa online, kundi maging sa totoo na rin nating buhay.